Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po mukhang wala pa talaga tayong nakikitang pag-asa na bumaba nga po yung presyo ng gasolina. Halos linggo-linggo nga po pataas ito ng pataas. Kaya yung ibang mga motorcycle manufacturer nga po nag-a-adapt na. Imbis na di gas, di kuryente na. Oo nga naman. What if ganun na lang yung gawin nila? Kada isang motor gawin nilang dalawang variant. For example, may Honda Click na di gas. Tapos may Honda Click din na di kuryente. May Yamaha Sniper na di gas. Dapat meron ding Yamaha Sniper na di kuryente. Kasi kapag nangyari yan, sigurado ako mas magiging mabenta yung mga electric. Syempre, mas pipiliin ng mga tao ang maging practical. Saan ba sila mas makakamura? Saan sila mas mapapamahal? Syempre, mas pipiliin nila kung saan sila makakamura. Putang. At pagdating nga po sa bagay na yan, meron na po si Aerox. Yes po, merong Aerox na di gas at meron din pong Aerox na di kuryente. Ito nga po ang Yamaha Aerox E. Hindi ko sure kung magkamag-anak pa sila ni Andrew E. Kung itong Aerox E nga po na ito ay lumabas noong mga panahong medyo mura pa yung gas, hindi ma-appreciate ng mga tao to, bagkus pagtatawanan lang nila ito. O andun na tayo, Aerox na Aerox nga yung itsura niya. Pero kasi iba pa rin yung Aerox na may tunog. I mean yung Aerox na pwede mong i-rev. Itong electric version kasi pag ni-rev mo to, magmumukha kang tanga. Yung tipong rev ka ng rev, mag-aangas ka, pero wala namang pumapansin sa'yo. Kasi wala naman siyang tunog. Pero sa ngayon nga po na sobrang mahal na ng gasolina, nag-iba na talaga yung sitwasyon. Ultimo nga yung bisikleta na di pedal, mas gugustuhin mo na lang na yun na lang muna yung gagamitin. Kasi nga aaray ka talaga. So balay itong Aerox E nga po na ito ay available pa lamang doon sa bansang India. Na panigurado nga po kapag nilabas sa Pilipinas at kapag naging legal ulit yung e-bike sa kalsada, I mean sa mga national road, sigurado ako papatok to. So balay itong Aerox E nga po ay kayang tumap speed ng 95.5 km/h. So para sa akin nga po, napakabilis na nun. At yung kanya naman pong full charge ay kayang umabot ng 106 to 117 kilometers. So ganun nga po kalayo yung kaya niyang marating sa kanyang full charge. O diba, battery lang yung gamit mo pero sobrang layo na yung mararating mo. At yung kanya naman pong charging time mo maabot ng 3 to 6 hours. Bali dalawa kasi yung battery niya. Kaya kung sakaling nga pong ilabas to sa Pilipinas, panigurado, papatok talaga to. Pero depende pa rin sa presyo. Sabi nga nila, pwede pero dipindi. Kasi doon nga po sa India, itong Aerox E nga po ay may estimated price na 290 Indian rupees. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 187,000 pesos. Yun lang. Doon lang talaga magkakatalo. Pero syempre yan lang naman po ay presyo doon sa India. Malay natin pag nilabas sa Pilipinas, mas mahal pa dyan. Abangan na lang natin yan. Pero kahit nga po ganun, wala pa rin tayong bounce. Okay, bye.